Sinimulan na ng Kamara ang pagtalakay sa iba't ibang panukalang nagtutulak ng dagdag sahod para sa mga empleyado sa pribadong sektor. Magkakaiba man ang halagang isinusulong nila para sa wage hike, iisa lang ang kanilang mithiin, ang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang mga manggagawa, lalo pat long overdue na ito. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. 3 taon nang nagtatrabaho si Jenny bilang instructor sa isang private school sa Quezon City. Kwento niya, maayos naman ang kanyang sahod pero sa mahal ng bilihin ngayon, todo tipid na lang siya para kumasya ang kanyang pera. Hiling niya, sana'y magkaroon ng taas sahod para sa lahat. Matindi yung budgeting, lalo na kasi namamalengke din ako. Kapag tumitingin ako ng mga bilihin, sabi ko, kamutulo na lang. Sabi ko, parang napakamahal naman. Parang hindi nasasapat para sa everyday yung sinasahod ko din. Dito sa Kamara, umarangkada na ang pagtalakay ng House Committee on Labor and Employment ukol sa mga panukalang batas na nagtutulak ng taas sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa labas ng batasang pambansa, sinabayan pa yan ng kilos protesta ng ilang grupo. Sa pagdinig, iba-iba ang pananaw ng mga kongresista kung magkano nga ba dapat ang idagdag sa daily minimum wage ng mga private sector worker. Sina House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza at Cavite 1st District Representative Jolo Revilla, 150 pesos across the board increase sa arawang sahod ang itinutulak. Mataas ang aking tiwala at pag-asa na sa suporta ng komite, magagawa nating maisabatas ang House Bill No. 514 sa lalong madaling panahon upang mapakinabangan ng ating mga kababayan. As of the moment, 77 representatives have already shown their support by being co-authors of this measure. Habang si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at iba pa, 750 pesos naman na dagdag sa daily minimum wage ang gusto. This proposed 750 pesos wage increase and national minimum wage bills should be certified as urgent by President Marcos Jr. Legislating a significant wage increase and national minimum wage is long overdue. Panahon na po para itaas ang sahod. 750 across the board, itaguyod natin ang national minimum wage na nakabatay sa family living wage. Ang iba pang mambabatas, 150 hanggang 350 pesos naman na wage hike ang nakikitang mainam na ipatupad. Paliwanag ng mga kongresista, bagamat iba-ibang halaga ang itinutulak nilang ipataw na dagdag sahod, iisa lang ang mithiin nila, mabigyan ng mas maginhawang buhay ang ating mga kababayan. Una nang naipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng wage hike bill, pero ang Kamara hindi naman daw napipressure dito. Sa halip, iginit nilang mainam na dumaan sa masusing pag-aaral ang panukala kaysa naman sa huli, mauwi rin ito sa wala. I don't want to sound as a party pooper, no? Pero I would take refuge on the famous words of the late Inday Badiday. Careful, careful. Careful, careful. The worst that can happen is to give too much hope on our workers na hindi naman kakayanin. No? Ano yan eh? Alam naman natin, we have to strike a balance between yung sumasumesweldo saka doon sa nagpapasweldo. Pagtitiyak ng mga mambabatas sa lahat ng pagkakataon, patuloy nilang isusulong kung anong pinakamainam para sa ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.